Makaigan, kung pupulsahan natin ang ating mga kababayan na commuter, marami sa kanilang nasasabing mahirap talaga bumiyahe lalo na pag rush hour. Yung iba nga para hindi malate, sobrang aga kung pumasok, makapaglaan lang ng oras para sa pagbiyahe. Kaya naman ang mga opisyal ng pamahalaan natin gumagawa na ng mga paraan para tugunan yan. Yun nga lang, ang tanong ng ilan, alam ba talaga nila ang hirap na nararanasan ng isang commuter? Kaya naman sa pamamagitan ng online petition, may mga humahamon na mga government official na mag-commute kayo kahit isang beses sa isang buwan. At dito sa unang balita, nakiisa kami sa hamong yan. Pwede rin kayo sumali sa diskusyon sa pamamagitan ng pag-post sa aming Facebook at pag-tweet. Gamitin ang hashtag na #Dare to Commute. Road reblocking, bus ban, planong pagdagdag ng bagong mga tren, at pagtatayo ng mga bagong terminal. Kabi-kabila ng hakbang ng pamahalaan para maisaayos ang public transport system sa ating bansa. Pero hanggang ngayon, parusa pa rin sa ilang commuter ang pagbiyahe. Bukod sa bigat ng trapiko, pahirapan din daw ang pagsakay sa mga public utility vehicles maging sa LRT at MRT. Kaya isang petisyon ang inilunsad ni Tina Dayaw sa campaign website na change.org. At ang hamon niya, hamon na nilalaman ng petisyon ko na sinimulan sa change.org ay obligahin po ni Pangulong Aquino ang lahat ng opisyal na sumakay sa sasakyang pampubliko kahit minsan lang po sa isang buwan. ang tanong, kakasa naman kaya sa hamon ang mga opisyal ng gobyerno? At may kakasa na raw sa hamong yan, kasama siya ni Pia Arcangel na nasa EDSA Ayala sa Makati. Sino yan, Pia? Igan, eto na nga, meron na nga kumasa sa ating UH Dare to Commute at eto, kanina pa tayo nag-aabang dito. Sasakay tayo ng ordinary bus papuntang Pasay. At ang gusto natin, or pakay talaga natin, ay makita ng ating mga opisyal ng gobyerno kung gaano nga ba kahirap ang pagsakay sa isang bus. Eto, nauna na ang ating government official na mga kasama natin ngayon. Eto, biyaheng Pasay mula sa EDSA Ayala. At kuya, eto, bayad. Ayan, salamat po. Okay. Ayan, nako Igan, eto na ang ating government official na kumasa sa ating hamon. Walang iba kundi si MMDA Chairman Francis Tolentino. Chairman, good morning. Maraming salamat sa iyong pagkasano dun sa hamon ng UH Dare to Commute. Handa naman po tayo laging, magkano ba pamasahe? Teka, sandali lang. Eto na. Okay, sige, salamat. Magkano bayad niyo, Chairman? Regular eh. Okay, sige. So, Chairman, eto, pupunta tayo sa Pasay ngayon, sa Southwest Terminal. Kanina pa po kayo nag-aabang nung mga bus. Nakita nyo po yung pila ng mga bus. Ano ho yung mga obserbasyon nyo o napansin ninyo sa pila? Ngayong oras pa lang na to, 6 o'clock pa lang na umaga, hindi pa talaga to rush hour. Ang napupuna ko siguro yung wala pa yung dagsa ngayon, tapos yung mga iba nating mga buses, pati drivers, iniintay talaga yung dagsa, yung influx, yung dagsa ng pasahero para mas marami kagad silang laman. Ito namang mga napaaga, ito yung magkakaroon kagad ng quick turnaround para papunta naman ito ng northbound mamaya dun sa mga dadaan din ng EDSA papuntang Cubao. Chairman, hindi ho ba kayo nahirapan dun sa inyong pag-abang kanina? Hindi naman. Medyo mabilis naman yung yung interval pagdating ng mga buses natin. Pero ang sabi po kasi nila, Chairman, pagdating ng rush hour, talagang medyo siksikan. Tapos, yun nga pagdating ng rush hour, kapag yung mga bus hindi umaandar, hindi umuusad, yun na yung nagpapabigat ng ating daloy ng trapiko. Tama po kayo, tumutukod na yun sa likod, pero napupuna natin talagang yung iba para sinasadyang bagalan para makakuha sila ng mas maraming pasahero. Chairman, kanina nakita ko habang nag-aabang kayo, meron kayong isang sinita na bus, parang hinahanapan nyo ng signage? Walang signage yung isa kanina, so hinihiling ko na ilagay yung signage niya. Hindi natin alam kung saan papunta siya. So patakaran po yun ng LTFRB, so yun yung dapat to pa rin din nila.
Actually, ito, Igan, nandito tayo ngayon no, sa ordinary bus, gaya ng sinabi natin. Talagang, ang sabi natin, kailangan ordinary bus yung sasakyan natin para talagang malaman natin no, kung paano nga ba nakikipagsapalaran yung mga kababayan natin na nagko-commute. Kita nyo naman, walang aircon. Pero gaya ng sinabi natin, 6 a.m. Pero itong bus na to, medyo puno na rin siya. Marami na rin nakaupo considering na mamaya pa yung rush hour, di ba, Chairman? Kasi yung inirereklamo nung ibang mga kababayan natin, kapag sumasakay sila sa bus, halimbawa, Chairman, yung bagong Southwest Terminal, sabi nila, ang layo pa ng lalakarin. Or halimbawa, magpapalit ka ng sakay, mag-LRT ka or MRT, tapos sasakay ka pa ng bus o kaya maglalakad ka pa. So, ano ho ba yung kailangan nating gawin or sabihin sa kanila para maibsan ng kahit paano yung pahirap na ito? So siguro po yung bus kasi natin mga nakapila na doon sa City Terminal. Magkatabi na yung Southwest Provincial at yung City Terminal. So ilang hakbang lang nandun ka na. Medyo ang naninibago lang tayo doon sa mas gusto natin yung pinapara yung bus, pina-plug down. Dapat siguro kung saan yung terminal, doon tayo sumakay. Parang malaking bus stop yun eh. Kaunting adjustment puro nang sa ganun ay magkaroon din tayo ng konting disiplina, hindi yung kahit saan paparahin natin. Alright, Chairman, mahaba-haba pong biyahe ito. Mga kapuso, kayo po, kung meron po kayong mga gustong itanong o sabihin kay Chairman, sumali lang po kayo sa aming diskusyon sa hashtag na #DareToCommute at ipaparating po namin kay Chairman ang inyong mga katanungan. Mamaya, babalikan po namin kayo para ibalita kung paano naman yung biyahe namin ni Chairman Tolentino. Igan? Maraming salamat, Pia.